Bira, yun lang yan. Ito ang version 1 sir. Version 1 to? 70% yung aluminum frame niya. Sa version 2 100% na. Bali sa durability sir, mas matibay yung version 2. Yun! Ang lakas! Kabuksan ko ha. 1, 2, 3. Grabe. Ayun guys, so good morning. Happy Sunday sa inyong lahat. So papunta tayo ngayon sa Century Park Hotel Manila. So meron tayong shoot ngayon, kaso bad news, medyo flat yung gulong ni VF3 sa rear left. So ilang araw na to, siguro mga 2 days na akong nag-check ng ano niya, PSI niya. So 32 lahat, itong rear left natin. Pagkagising ko nasa 23. Tapos hinangina natin, naging 32. Tapos pagkagising ko na naman ngayon, 20 yata yun, 21. So ngayon, papa-vulcanize muna natin bago tayo pupunta shoot. So tara, samahan niyo ako. So guys, ito yung tsura ng mags niya pag walang half cap. So ilang beses tayong gumigising na ano, parang 24, 23 PSI siya. So kailangan natin pa-vulcanize na. Hinanginan ko lang siya dito eh, para may pondo. Hindi ako 34 eh. Init. Meron boss? Init yung pondo lang. Init. Ayan. Diretso. Ay, yung buhok? Oo nga, no? Tanggalin na lang natin para mabakla. Sige, kuya. Ito lang naman ang bakla. Yun lang. Sa dami ng ano, tatlo. Ayo, kasi laki ng gulong. So guys, yung umiipit dun sa gulong, very ano lang, sobrang liit lang eh. Yung ano, yung parang himulmol o yung buhok na sobrang nipis, yun yung tumatama. Dun lumalabas yung ano, yung hangin. So wala namang butas yung gulong, wala namang puncture, wala namang anything. So pambihira, yun lang pala. So ito yung sumasabit. So dun sumisingaw. Pambihira naman. Buti si kuya, nakita agad. Kasi yung ano niya, yung paglabas ng hangin niya, hindi ganun karami. As in, konti lang. Pero mapapansin mo, unti-unti siyang bumababa eh. Siguro, wala namang sumisipol, wala namang hangin lumalabas. Makikita mo araw-araw nababawasan ng PSI. Yung bihira, yun lang yan. So guys, walang problema yung gulong. So yun lang, minor ano lang. Sakto. Problem solved. So hindi ko lang kung magkano sisingilin sa akin ni kuya kasi pinuto lang niya yung mga parang ano, himulmul lang na ano, extra. So yun yung tumatama sa gulong tsaka sa labi ng mags. Kaya may space na yung hangin lumalabas. Ang konting-konti lang naman. Kaya ano, buti na lang nakita ni kuya. Sige, tara. After ito, diretso tayo shoot sa Century Park. Ganda na Monteron to. Pagkakalam ko ito yung sa may-ari. Dito tayo kasama si Kuya Ronel. So, thank you Kuya Ronel sa ano, sa advice, sa nakakita agad eh.
Kasi ako, 2 araw ko nung hinahanap yung butas o singaw, hindi ko makita. Si Kuya Ronel, isang lagay lang sa tubigan. So dito tayo guys sa may Fernando Po Avenue. So katapat siya ng Alex Car Restoration. I think nakadalawang bilhin na tayo ng tires din dito. Kanila kuya. Yan, so doon double check lang ni Kuya Ronel. Wala na. Ayan, thank you. Salamat Kuya Ronel. Nakakabitan niya sa VF3 na. Ganda talaga ng Montero to. Kinis eh. Meron din isa dito. Wala namang butas. Bahala ka na. Bahala na daw ako, sabi ni Kuya Ronel. Ayun, maraming salamat. Sige sir, ako nang bahala. Ngayon lang nangyari sa akin to yung wala namang sira yung gulong, walang sira yung mags. Dahil lang doon sa gulong lang talaga. Pang 20 minutes, tapos na tayo. So, yun guys, diretso na tayo sa shoot and hopefully, maaga pa tayo si Sir Chico kasama natin. Breakfast na tayo sandali, tapos diretso na. So, buti na lang, yun ang naging problema, hindi ganun ka-major. Kasi 2 araw ko nang hinahanap yung problema, hindi ko makita-kita. Galing nga pala tayo doon sa, nagpa-vulcanize nga pala ako Sir Chico eh. Bad trip yung bad trip yung parang tire, yung maliit na buhok siya. So sumabit lang doon sa sidewall ng mags. Ah, talaga? Oo, kaya doon lumalabas yung hangin. Ngayon, hindi namin mahuli. Ako hindi ko mahuli eh. 2 to 3 days ko nang hinuhuli yun. Bakit yung tire pressure bumababa every day? So, buti may portable charger tayo na nakahanginan siya papuntang 32 ulit. So everyday hinahangin? Oo, everyday. Tapos hinahanap ko yung sipol o yung wala eh. Kailangan mo talagang alisin yung gulong. So yun, dinala ko sa vulcanizing shop bago tayo pumunta sa shoot ngayon. Nahuli agad ni Kuya Ronel eh. May siya doon eh. Ngayon, wala namang ginawa. Pinutol lang yung parang himulmul niya. Goods na. Wala namang problema. Dahil lang doon. At least okay na. Goods na tayo ngayon. So medyo kampante na tayo. So yun guys, ang shoot natin ni Sir Chico ngayon, birthday party siya sa Century Park Hotel Manila. 10:30 AM naman ang call time natin. So 9:30 pa lang. Breakfast muna kami sa Landers kasi on the way. Yun, sakto. Gugutom, di pa kumakain eh. So di pa kami kumakain. Di pa. Gugutom na nga ako eh. Sakto to. So kakain muna kaming breakfast sa Landers tapos diretso na kami sa sa Century Park Hotel. Nabalita kahapon na sobrang baha na Metro Manila. So sana okay kayo dyan. So guys, diretso muna tayo sa Landers. Kain muna kaming breakfast. Sandali lang to. Then diretso na sa shoot. Ayun guys, so dito na tayo sa Century Seafood Restaurant. So dito tayo pinapark sa tapat. Grabe naman parking yan, no? Bira. Ang luwag. Ang luwag ng parking lot nila. Kasing laki ng restaurant. So dito na tayo guys, yung client kararating lang din. So samahan nyo kami. Shoot na tayo, nag-breakfast na tayo sa Landers. And guys, dito na tayo sa Century Seafood Restaurant. So dating school natin nandun. Ayan, dito tayo ngayon. Sir Chico, ready to rock? Yes. Ready to shoot? Let's go. Ayan guys, tara. Guys, ganda ng nila, setup po. May libro pa. And guys, so start na shoot natin. So parang 200 guests ata to. So try ko kayo ikot. Kasama niya si kasama niya siya. Wala pa masyado, no? Hey guys, so masaya maging photographer. Ang dami mong nami-meet, tsaka laging may ganap. Di nauubusan. So Z5 and Z8 combo tayo ngayon, 85 tsaka 16. So may dala tayong 35 tsaka 50 pero parang hindi naman natin magagamit. So guys, tara, samahan nyo ako, trabaho muna tayo.
So kaibigan nga pala natin guys yung yung parents nung celebrant, si Von tsaka si Ate Kathleen. So meron potato corner pati Jayco. Just by holding the item, okay? Just by holding the item. Ayun guys, so tapos na i-shoot natin sa Century Park Hotel. So medyo nakakakaba. Si Sir Chico nung nagpa-pack up na kami ng shoot. Ay, nako, nawawala daw yung cellphone niya. Sorry guys, nawawala cellphone ko. Hinahanap namin kanina to. Kanina pa namin hinahanap, di namin makita sa venue, sa restaurant, sa auto, hinahanap wala rin. Nako, tinawagan namin yung Landers. Buti na lang si Landers na itabi yung cellphone. Buti na lang sinagot ni Landers yung cellphone. Tinawagan ni Sir Paul yung cellphone ko and sinagot nung sa Landers. And na-confirm nga, nasa Landers na iwan. So ngayon guys, so pauwi na sana kami. Pero bumalik pa kami Landers ngayon. So pabalik tayo guys ng Landers ngayon. Kukunin lang natin yung cellphone ni Sir Chico. Tapos uwi na rin tayo. Kasi marami pa tayo i-edit. So yun guys, so tara, samahan nyo kami bumalik sa Landers. Diba nag-breakfast tayo doon? Doon niya nakalimutan. Hindi ko lang alam kung paano niya nakalimutan. Kasi, ewan ko. Sarap kasi ng burger guys. So nung pagkagat ko, nawala na sa isip ko lahat ng mga dapat kong mabitbit. Yung mga nabitbit, nakalimutan. Yung burger na bitbit ko, tsaka yung price, yung cellphone hindi. So yun. Okay na. Buti na lang sinagot nila kasi kung di nila sinagot, hindi rin namin alam kung saan kami pupunta. Kwento ko lang nung kaninang hindi namin makita yung cellphone, nag-iisip na nga siya kung anong cellphone na ipapalit eh. So sabi ko, hindi, teka muna. Tawagan muna natin si Landers, baka naitabi nila. So buti na lang naitabi. So dito na tayo. Kunin na natin yung cellphone tapos uwi na. Ayun guys, so papunta tayo ngayon sa SM Marikina. Susunduin natin si Baby tsaka si Mrs. Si Sir Chico, hinatid ko na sa may V-Mapa station. Doon na siya sasakay. Ayun guys, so good evening. Kababalik lang natin sa opisina. So medyo malakas ang ulan. Ang dami nangyari today. Naflatan si VF3 tapos si Sir Chico naiwan pa yung cellphone sa Landers. Buti na lang walang kumuha or buti na lang taga Landers din na nakakuha and tinabi nila na maigi. So yun guys, papahinga lang tayo sandali. I-edit natin yung photo and videos na masinut natin this week. Ayun guys, so punong-puno na naman si VF3. Ayun, bukas Don Antonio tayo. Na full charge ko na rin si VF3. Kaya gagamitin na lang natin. So yung about dun sa gulong nga pala natin. So okay na rin siya. Yung parang mga malinipis na niya. Umipit siya dun sa sidewall ng mags. Kaya may maliit na sobrang liit na space lang na nakakalabas yung hangin. Kaya yung tire pressure niya, nababawasan siya. Hindi naman ganun kabilis. Pero alam mong everyday nababawasan siya. So at least nakita rin ni Kuya Ronel dun sa mag shop. Good thing nakita rin niya kasi ilang araw nating hinahanap yun. Hindi natin mahuli-huli. Nakapagkarga na ng ilaw. Ayun guys, so samahan nyo ako. Shoot sa Popeyes bukas. Good evening. Salamat. Pupunta tayo ngayon sa shoot natin sa Popeyes sa Don Antonio. Sobrang lakas na ulan ngayon. Alam ko nakaalis na yung bagyo, pero wala namang sinabing canceled or rescheduled. So on the way na tayo. Tira tayo sa Popeyes Don Antonio. Unload muna tayo. Set up natin muna to sa shooting area. Hey guys, so nagbabaha dito sa may Don Antonio. So pinark natin muna si VF3 dito sa looban. Kasi sobrang lakas ang ulan. So pakita ko lang guys Ito yung shoot natin sa Popeyes. Medyo maulan. The next day. Kamusta kayo? Grabe. Sobrang lakas ng natin, no? Sobrang lakas ng ulan. Tsaka nagbabaha karamihan ng parte ng Pilipinas. Kaya ingat kayo guys. Stay safe. So ngayon guys, nga pala? Meron tayong mga shoots na nag-cancel itong week na to dahil nga sa ulan. Pero meron ding nagtuloy pa din. So may shoot tayong pupuntahan ngayon sa Makati Sports Club. Corporate event naman siya. Pero bago tayo pumunta guys dun sa corporate event, pupunta tayo ngayon sa sa Orient. Kung naalala niyo yung shoot natin dun sa Popeyes nung kasagsagan ng kasagsagan ng bagyo.
So Monday yon. First time ko ma-experience na na wala akong makita sa kalsada. Sobrang hina nung headlight niya. Ngayon, for the longest time, hindi tayo nagpapakabit or sabi ko nga, hindi ko gagalawin yung headlights ito or anything electrical. Kasi siya, just to keep it stuck lang. Kumbaga, keep it stuck lang. Pero, nung day na yon, yung shoot day ngayon, hindi ko makakalimutan. Kasi wala akong makita sa Commonwealth. Although, maluwag na tong kalsada. Maluwag naman siya. Wala naman ng baha. Kasi nagpatila tayo Kasi 7 o'clock pa lang tapos na yung shoot natin. Pero naghintay pa tayo ng mga isang oras para bumaba. So wala naman ng baha. Pero yun nga lang, wala akong makita sa kalsada. Binubuksan ko, pinapatay ko yung headlight para ma-check ko kung sira yung headlight. So bukas naman, may nakikita akong lumiliwanag. Pero para ako walang headlight. Tapos umaambon pa. Sabi ko parang delikado to mas delikado pa to na wala akong parang nakikita talaga. So ngayon yung tint stock naman to. Ito yung sa bitan ng kasa. Pero yun nga, first time ko na nangyari to. Ngayon hindi ko naman pwedeng palitan yung tint ng light sa harap kasi medyo hindi naman siya bagay. So naisip ko is yung headlight na lang talaga. Okay sana kung yung headlight medyo malakas. Tapos yung tint talaga madilim lang, di palitan ko lang ng tint. Kaso ito talaga parang mahina talaga yung headlight Kaya yun yung parang isang cons na experience ko ngayon na nag-uulan na ng malakas. So ngayon, pupunta tayo ngayon sa Orion kasi yung ibang auto naman natin, naka Orion Alpha headlight. So ito yung LED. So yun guys, tara samahan nyo ako. Pupunta tayo ngayon bago tayo pag-shoot sa Makati Sports Club. Papakabit muna tayo ng headlight na malakas-lakas. Ito siya guys. Plug and play na naman sa kuya, hindi siya splice. Yes, sir. Plug and play lang. Oo. Hindi na sir kung ilang watts talaga. 8.7 ang sukat niya, sir. 8.7. Yan guys, dito na tayo sa Orion. So, papalit tayo ng headlight. 8.7, tama 8.7 yan. High-low na siya, di ba? Yes, sir. Ang nag-high dyan sa itong projector, bali yung bulb niya, single. Single ka, tama. So, hinuhugot na ni kuya. Kala mo ilaw, sir? Sabi naman. Ayan. So, pakita ko na, sir. So, ito yung stock na. So, tabi na lang natin para just in case. Kuya JC ng Orion Alpha sa Cubao. So si Kuya ini-explain sa atin ng maayos kasi tama nga si Kuya, sinasabi niya na 55 watts ang capacity pero hindi tayo pwedeng mag-over. So each other below. So tama. Alam ni Kuya yung ginagawa. Thank you sir JC. Ayun guys, so dito tayo ngayon sa Orion. So ito yung store nila. So medyo malakas yung ulan, naabutan tayo ng ulan pero may atras kasi. So pinatabi muna natin dito sa gilid. Tapos pag atras ng expander, yung matras na yun, pasok na tayo, ikakabit na yung headlight natin. So mabilis lang naman doon yun. So mga 10 minutes lang. So same na same. So H7 yung head bulb natin. So 55 watts yung stock na na halogen. So yun guys, yun papalit natin. Samahan niya ako. So proper documentation na. Ayun guys, so ang kakabit natin is yung ano pa boss? Ultra? Ano po? Ultra. So ayun. So suggestion ni Kuya JC is Orion Ultra, 40 watts na 20,000 lumens. So 4,000 pesos siya. So yun ang papakabit natin ngayon. Tanggal load sir. So sila ate pala dito sa Orion, nakapagpakabit na raw ng VinFast. So dilaw daw, hindi ko alam kung sino yan. Lang Sir JC Ito naman yung box ng 8.7 natin na Orion Ultra. 20,000 lumens, sir. 20,000 lumens. Ayan 20,000 lumens. Tapos 2 years warranty to, sir. 2 years warranty. Tapos 40 to 45 watts. So below the pa din, stock natin. Okay, kakabit na. So wala pa akong 10 minutes dito. Kinakabitan na. So guys, ito yung version 2. Pakita lang natin. Version 2 atin na tama? Yes, sir, version. So version 2 Ultra. So ganda, may All aluminum time na to, sir. all aluminum tapos may housing pa. Ayan, sige sir, salamat. So plug and play din ulit guys.
So guys, kung pupunta kayo dito sa Orion sa Cubao, hanapin nyo si Kuya JC, hanapin nyo yung ano, Orion Ultra. Ultra, sir. So ito yung may parang aluminum housing. Yung pinagkaiba niya, sir. Ito ang version 1, sir. Version 1 to, version 70% yung aluminum frame niya. Dito sa version 2, 100% na. Bali sa durability, sir, mas matibay yung version 2. Ayan. Yung guys ha, tandaan nyo, si Kuya JC, version 2, aluminum na yung housing niya, 100%. Ayan, napapakabit niya. Hanapin nyo rin si Ate Pat kasi siya rin yung nag-share ng ano, na nagpakabit ng VF3. Salamat. Mas malakas ang boga niya. Yes, sir. So yun guys, so tapos na. Try na natin. Yes, sir. Testing muna natin sandali. So guys ha, tandaan nyo, H7 Ultra. So version 2, 20,000 lumens. Karga ko lang sir ha. Okay, so start. Ilaw. Yun! Ang lakas! Guys, grabe yung dilaw kanina. Wala kang makita. Grabe. So, nagpakabit na tayo. So, sobrang hina talaga ng stock. So, yun yung concern din ng maraming customers. Ayan siya guys. So. Sige sir, papatay nga ulit sir JC. Ayan guys. So. So, sobrang bait ni Kuya JC. In-explain pa niya sa atin mga pros tsaka yung ano yung dapat gawin kasi iba kabit lang ng kabit. So, kabit na natin yung hood guys tapos diretso na tayo sa shoot. Late na tayo. So, masaya tayo kasi ang lakas ng ilaw ngayon. Nakakapanibago kahit na daylight, kahit na puti siya. Kita mo kaagad. Kita mo talaga siya kaagad. Unlike natin sa dun sa stock na halogen natin. Ano na siya eh. Kahit na nasa dilim eh. Ito, may araw pa. Kita mo kaagad. So, malaking improvement siya. So, although ano pa rin tayo, syempre, nasa ano pa rin tayo, nasa wait and test see phase pa rin tayo. So, pero so far, so good. So, malakas yung buga niya, magandang ilaw niya, pantay. Naka-level naman siya agad nung pagkakabit na. Guys, so tara, on the way na tayo sa Makati for the shoot natin sa Makati Sports Club. So, samahan niyo ako. Sulit, 4,000 pesos, 20,000 lumens, version 2 ng Orion Ultra. So, ito yung box. H7, so far so good. Malakas ang buga, maganda ang maganda yung kulay niya, kitang-kita mo. So, maganda pa doon, mas mababa pa yung wattage niya. So, 45 watts lang siya. Ayun guys, so kararating lang natin dito sa Makati Sports. So medyo maambon na naman. Medyo sinisipo na tayo kasi ilang araw na tayong nauulanan. Ayun guys, so far so good itong si Orion. So papunta dito sa sa venue. Nakailang try din natin buksan sa liwanag and maliwanag pa rin siya. Kumbaga naalala ko noon pag yung old halogen natin. So pag nasa kunyari may gusto kang i-brighten lang. Sa umaga wala, hindi mo makita. Ngayon, kitang-kita mo kagad. Pagka bright mo lang, kitang-kita kagad. So, sobrang effective siya. Tsaka sobrang gandang improvement sa visibility. So far, so good. So, mamaya, try natin mamaya, videohan ko sa labas, sa gabi, sa dilim talaga. Pagka wala ng ulan. So, definitely itong shoot natin, abutin tayo ng 7 PM. So, hopefully, by that time, matry natin yung ilaw kung gano'n siya kalakas. So yun guys, tara, samahan nyo ako, shoot muna tayo. Ni Sir Jeff, so dito tayo sa Makati Sports. Ito yung event natin, yung early access. So behind the scenes, medyo sakto kami Sir Jeff, medyo naulanan lang. Kamusta yung motor mo? Kamusta yung motor? Okay naman. Okay na. Wala naman ba? Pero wala yung nagbabantay. Wala pa eh. So, natatakot ako baka ma-record. So, babalik si Sir Jeff sa labas kasi nakapark sa labas. So, yun guys, so tara, shoot muna tayo Sir Jeff. Tara. Let's go! Samahan nyo kami. So, shoot natin. So, medyo meron silang interaction na lang ng mga attendees tsaka nung pinaka nag-organize yung event. So, early. So, yun guys. So, samahan nyo ako kasi eating time na to. Dito tayo kumain. Ang problema namin guys is yung pag-uwi. Kasi sobrang traffic and sobrang lakas din ng ulan. So, hopefully, hindi siya ganun kabaha.
Pero yun, samahan nyo ko guys. So, Sir Jeff, medyo good sa kami. Aga kami natapos. Yo! It's a wrap! It's a wrap. Simula kami 2 o'clock. 5 o'clock tapos na tayo. Good luck later. Good luck later sa daan. Good luck later. Problema to. So, Sir Jeff, papuntang Cavite. Tapos bukas shoot niya Cavite rin. Kaya doon na siya. Problema, baha daw. Baha daw papunta. Ako naman papuntang QC. Lalangoy. Lalangoy daw si Sir Jeff. Wag naman, wag naman. Later. Ayun guys, so enjoy lang tayo. Very simple shoot lang to. Ang problema namin sa editing na to. Sana, walang problema. Ayun guys, tara, samahan nyo. Uwi muna tayo. Kasama si Tito Koloy. Mag-i-interview siya. Siya ang napili nating interviewee for today. Guys, tara. Sir Paul, kayo nagtatanong. Yeah. That I learned from them. So upon hearing them, one more thing I want to add, because the founders are Sa shoot natin, grabe. So, ayan. Tignan natin yung ilaw natin kung maganda or malakas. Ito itsura niya. Walang ilaw. Pagbukas. Bang! Ang lakas! Ang lakas. So, guys, tara. Samahan niyo ako. Check natin gano'n siya kalakas. So, ito siya sa labas, ha. So, puting-puti na siya. So, guys, tara. Uwi na tayo. Edit na natin yung mga shoot natin today. So ito yung 20,000 lumens guys na na ilaw. So far so good, malakas siya. And maganda dun sa VinFast VF3 natin is pantay siya. Hindi siya paleng, hindi siya no need for alignment na. Hindi ko lang kung nasakto lang ni Sir JC yung pagpasok dun sa kanyang sa housing niya. Pero so far so good. Lakas Grabe. Patayin natin. Bukas ulit. So yung park light, iniwanan na natin siyang dilaw para may stock pa din. Guys, bubuksan ko yung ilaw ha. Boom! Grabe naman yan. Lakas. Ang lakas ha. Kaya ngayon sobrang naninibago ako na parang lakas niya. So sa akin, one of the first things to do pala pag kumuha ka ng isang VF3 is upgrade mo ng ilaw. Kasi malamang sa malamang mahihirapan kang makita sa kalsada. Sobrang dilim talaga. Buksan ko ha. 1, 2, 3. Grabe. Ayun guys, so kauuwi lang natin. So pakita ko sa inyo yung ilaw ha. So ito yung park light. Park light. So bubuksan natin na sandali. Para makita nyo. Boom. Sobrang lakas. Hindi siya makita dito sa camera. Pero pag tingnan mo naman dito. Boom. Lakas Sobrang sulit itong Orion na headlight natin. So 20,000 lumens siya. 45 watts ang pagsabi sa akin nila ate. So mas marami na ako nakikita sa kalsada. Tsaka hindi ka na dumudungaw or bumabagal masyado kasi hindi mo nga makita. Medyo delikado na yun. Actually, eye-opener to yung eye-opener yung pag-uwi natin galing sa Don Antonio shoot. Wala talaga ako makita sa Commonwealth. Sobrang delikado. Naka-bright na ako. Wala namang traffic, maluwag naman siya. Nagpalipas na tayo ng oras. Pero yun nga, sobrang delikado. Wala talaga ako makita. So ngayon, nakakatuwa. Marami-rami na. Ayun guys, maraming salamat sa pagnood. Sa susunod na video ulit. Good evening. Salamat.